another video, another instant loan app po yung i-share ko po sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabigyan ko kayo na naman po ng heads up before trying this loan app. Kasi itong loan app po na ito, hindi naman talaga siya sobrang bago. So, minsan nawawala siya, in and out siya sa Play Store at nagbabalik siya. At nagkakaroon siya nga po ng update, which is itong si Easy Borrow Loan App. Guys, FYI na itry ko na po ito last January of this year. So, medyo promising siya kasi nga pumata siya mag-offer. Tiningnan ko sa Google Play Store kasi doon po siya mada-download po, no? And by the way po, no, legit siya na naka-register po sa SEC website under kay Wing of Integrity Lending Corporation. Well, FYI po, kung makakita niyo po sa SEC website, ang kapatid niya po dyan ay si Benny Loan App na kilalang kilala rin natin at try ko rin siya. But doesn't mean to naka-register doon is okay na siya or performing well na siya. Ang daming naka-register na mga OLA or loan apps po na talaga namang loan shark or ligwak talaga. Kaya nga, di ba, sinisilip or ina-update po natin yan since nagkaroon naman siya ng bagong update this year 2026. Well, eto nag-reapply ako at nakapasok naman ako dito. So, what to expect in this video? So, isi-share ko sa inyo the process of application and of course, no, yung kanyang loan offer kasi ito po ay nagbibigay po siya ng instant loan offer po sa atin of 5,000 pesos agad-agad yon. Wow. Sabi nila, loan assurance daw ito kasi madami silang offer. Pero syempre, no, titingnan muna natin kung nagbago na ba talaga siya. Okay na ba siya this time? Well, before I start, disclaimer lang muna tayo, no. Obviously, this video is not sponsored naman. So, ko lang po siya i-share sa inyo before trying para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this, balik Play Store na si Easy Borrow Loan App or bagong update na si Easy Borrow Loan App. So, in-install ko ulit siya kasi nga po, binura ko na po yung aking account dito before. Well, upon opening po the app po, no, so ang bubungad sa atin is yung kanyang privacy notice po. So, in-agree ko na lang siya kasi para makapag-proceed daw. Kasi kapag i-deny ko to, hindi ako makapag-proceed. Anyway, nakalagay po dito, no, nagpapautang daw po siya as high as 10,000 pesos. So, diba nakakaloka? Pero ito po ay subject for evaluation, ha? Don't worry guys, no income proof needed dito. Based on my experience, and madali lang po mag-apply dito and guaranteed po na magkakaroon talaga ng loan offer. It's up to us na lang kung gusto po natin siyang utangan. Anyways, dito po, click na natin tong apply now agad-agad. Di na tayo magpapatumpik-tumpik dito. And then dito po, we need to enter our mobile phone number na ipapang-register po natin sa loan app po na ito. Then after that, magpapadala po sila ng OTP or verification code. Well, after po nito, login tayo. And then dito guys, meron siyang pa-promotion na if we can invite friends daw to get cash. So meron siyang pa-incentives na ganun. But anyways, skip ko lang tong portion na ito. And then proceed tayo sa application, which is po, dito tayo magsisimula sa identity information po nila, which is the ID information po ito. And for you to have an ID, ito po yung mga IDs po na kinakailangan po nila. And don't worry, lahat ng IDs na government IDs na pwedeng meron tayo is nandito po. So, isa lang po yung kailangan po nila. And then here, we need to input our ID number. And then po, after that, we need to fill up our birthday, gender, our full name. So, after po nito, is our personal information na. So, fill upan po natin tong marital status, education, residential addresses, our email, our second phone number daw. Kailangan siya. And required siya talaga. And then dito sa baba, may social account silang hinihingi. And ito yung mga social account na ito, Facebook, Viber, WhatsApp, and Skype. Isa lang po yung pipiliin natin dito at wala rin tayong choice. Kailangan natin pumili, kailangan natin i-enter yung ating account. So, kayo na lang bahala dito sa portion na ito. But please, huwag kayo mag-provide ng Facebook. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. So, anyways, after po nito, is the work information na po, which includes the company name, position, salary, company phone, and company address. Under ng position po, no, ito lang yung pagpipilian. So, meron dito staff, team leader, manager, senior manager, and owner. So, kung makikita nyo dito, walang choice of housewife, unemployed, student, walang ganon. So, ako ang pinili ko, owner lang. So, hindi ko alam kung anong owner yun. Anyways po, kahit ano pong piliin nyo dyan, okay lang. Hindi naman sila nanghihingi na kahit ano income proof. And sa company name, nilagay ko lang dyan, none or NA. So, pwede yun. Basta ma-fill upan lang po siya. And kailangan talaga natin fill upan or pagdaanan tong portion na ito para makapag-proceed po tayo sa next step, which is the contact information na po. At tatlo po yung hinihingi nila dito, no? So, magdadirect po siya sa ating phone book list. So, we must be ready in case na gusto po nating mag-apply dito. After po nito is the facial recognition na po. So, magsiselfie lang po tayo dito. And then after po niyan is we need to upload po pala yung ating ID. Front lang po ng ating ID. Kasi kanina, di ba, nanghingi lang sila sa atin ng ID information pero hindi tayo nagpicture ng ating ID card. So, dito po pala siya mangyayari. So, pipicturean lang po natin yung ID na pinrovide po natin kanina. And then after po nito, i-submit na po natin agad-agad and nagkaroon lang siya ng countdown. Kung magkano po yung i-approve niya sa atin or i-offer niya po sa atin. And kasi
makikita nyo dito, yung product listing niya po is si Benny. So if you know Benny po, meron din po siyang sariling loan app. Si Benny po kasi ay kapatid na loan app po ni Easy Borrow na under kay Wing of Integrity Lending Corporation. Kaya wag na kayong magtakang bakit nandito rin siya or ito yung product listing niya kasi parang iisa lang po sila ng hininga. Anyways po, no, ang daming mga alphabetical po na nakalagay po dito na Benny. So parehas lang naman na loan amount which is ito nga, easy 5,000 pesos each. So pipili lang po tayo ng isa dito and click natin tong cash out para malaman natin anong meron sa kanya. Don't worry guys, wala naman tayong pinila pa na withdrawal info or disbursement method. Kaya say po tayo for auto disbursement. So wala pa tayong pinila pa na ganun. So papakita naman sa atin, don't worry, transparent naman sila sa kanilang mga interest, charges, and fees. Well, click natin tong si Benny A. So makita nyo yung repayment niya dito after 30 days to pay daw po siya. So every 10 days po yung payment natin. So 3 times a month po tayong magbabayad dito. Anyways, no, click natin tong loan information. At kung makikita nyo po dito, very transparent po siya kasi yung application or loan amount po natin is 5,000, di ba? So ang amount na ma-receive na po agad natin daw ay 3,500 lang. So dahil po yun sa management fee na ibabawas nila worth 1,500 pesos. So ano-ano nga ba itong management fee na ito? Ayan po yung breakdown ng management fee. Ang dami, di ba? Ang dami niyang mga fees kaya nagtotal po siya ng 1,500 pesos. So from today that I'm trying this loan po na ito, no? So mag-e-expire daw po siya sa June 4 pa po. So lumalabas na 30 days to pay or 1 month to pay siya. Pero guys, may breakdown kasi tayo dito, 'di ba? Na every 10 days pala tayong magbabayad dito. Well, do you think ba na giving siya or okay siya utangan knowing na hindi siya buong matatanggap? Hindi nga siya 7 days to pay, every 10 days to pay and hindi pa siya reliable na 10 days to pay ba talaga siya? Well, sabi niya dito after po nating mag-loan dito, pwede po ulit tayong mag-loan dito sa mga pagpipili. And for you to have an idea also po, no, kahit ano pong piliin natin dito na alphabet or product listing po nila, wala pong pagkakaiba, pare-parehas lang po sila ng loan information, loan details, and if ever makapag-loan tayo ng isa dito, pwede daw tayong mag-loan pa ulit na mag-loan dito. Parang loan as you want siya, dai. Well, back to this loan information niya nga. Kung ako yung tatanungin nyo, kung utangan ko siya, of course not. Kasi ang grabe naman yun. 1,500 pesos yung kanyang ibabawas. 30% of our loan amount. Yun po yung kikitain nila sa atin. And then, every 10 days to pay, hindi siya buong matatanggap. And kaya ayoko siyang utangin po. Ayoko siyang i-withdraw po. Na-try ko na po yung ganitong format before at alam nyo ba, na-stress talaga ako doon kasi akala ko every 10 days po yung aking repayment. Pero lumalabas guys, sa 10 days na pala na yun, babayaran ko na yung buong loan amount. Like, if ever ito na, 5,000, babayaran ko na pala sa buong 10 days na yun. Hindi pala siya up to 30 days to pay. Yun yung experience ko dito kaya nakakadala, diba? Nakakatrauma yung ganito. And nakita ko naman din sa review dito po sa Google Play Store, I make a loan of 5,000 pesos which is not the full amount I have received. Supposedly, I have to pay in 3 installments. First payment daw niya within 10 days, so 4,000 and the rest is next couple of days but it's just found out when I pay my loan today that I have to pay the whole 5,000. Diba yun yung sinasabi ko sa inyo? Na sa buong loan amount mo, 10 days to pay lang yun. Parang deceiving yung gano'n na umaabot daw ng after 30 days to pay. So, yun yung sabi ng nag-review dito ha, sa Google Play Store and as well as na-experience ko na nga po. Okay, nakakadala siya. But anyways, no, ako lang naman yun. Well, who among you here na nakapag-try po dito kay Easy Borrow Loan App? Comment down below po para aware din po iba nating viewers. Don't worry guys, lagi naman po ako mag-a-update po sa inyo time to time if ever may improvement, changes, or anything. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified po kayo. See you lamang. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!